ng ABS-CBN TV Plus at channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Tahanan ng OFW. Handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Programang maghatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW. Programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyo pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacdac, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang Tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayon din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-aabot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng Bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Kumusta kabayan? Tuloy po kayo sa tahanan ng OFW, hatid sa inyo ng Department of Migrant Workers. Magandang araw sa lahat ng OFW sa anumang panig ng mundo. Ako ang iyong lingkod, Jel Miranda ng DMW Strategic Communications Service. At ako po naman si Oning Miranda ng DMW Strategic Communications Service. Narito na ang programang tatalakay sa mga kwento at magiging tulay para sa serbisyo at programalaan para sa ating mga bagong bayani. Ang ating programa ay masusubaybayan tuwing Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, live dito sa Radyo Pilipinas 1 at sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers. Sabayan din tayo napapanood sa TV Plus Channel 3 at Affordabox Channels 45 to 49. Magandang araw, Onin. Magandang araw, Jel, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, narito na ang mga mahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang Balitang DMW. Balitang DMW.
Naglabas ng paalala ang Embahada ng Pilipinas, Konsulado at Migrant Workers Office o MWO para sa mga Pilipino sa United Arab Emirates hinggil sa kasalukuyang sitwasyon sa seguridad. Ayon sa abiso, nananatiling ligtas ang kalagayan ng mga Pilipino sa UAE at wala ring nakataas na alert level sa bansa. Gayunpaman, pinapayuhan ang lahat na sumunod sa shelter in place na abiso ng pamahalaan ng UAE, manatili sa loob ng bahay o sumilong sa ligtas na lugar kung nasa labas at umiwas sa mga bukas na espasyo. Paalala rin na sundin ang opisyal na anunsyo ng mga otoridad at manatiling papanuri sa mga impormasyong kumakalat. Tiniyak ng Department of Migrant Workers o DMW ang kanilang pangakong maglingkod ng may respeto, katapatan at dedikasyon para sa kapakanan ng mga overseas Filipino workers o OFWs, lalo na ang mga apektado ng kaguluhan sa gitnang silangan. Ito ay matapos maglabas ng recall order laban sa isang empleyado ng Migrant Workers Office sa Bahrain kasunod ng kumalat na viral video na nagpapakita ng hindi maayos na pagtrato sa ilang OFW na humingi ng tulong. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Jakakdak, mahigpit na kinokondinaan ng DMW ang anumang kawalang respeto sa mga OFW na lumalapit sa pamahalaan para sa tulong at proteksyon. Samantala, sa iba pang balitang DMW, tiniyak ng Department of Migrant Workers ang buong suporta sa pamilya ng marinong Pilipino na naiulat na nawawala matapos atakihin ang isang tugboat malapit sa Strait of Hormuz. Ang hakbang ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa DMW, agad silang nakipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA at mga regional office upang magbigay ng tulong sa pamilya. Iniulat na ligtas ang iba pang tripulante habang patuloy pang bineberipika ang mga ulat at minomonitor ang tinatayang 6,400 marinong Pilipino sa rehiyon. 54 na kababaihang madedeploy bilang domestic workers ang sumailalim sa Stress Management Seminar na isinagawa ng Institute for Advanced and Strategic Studies on Migration and Development at ng Susan V. Ople Labor Migration and Development Resource Center ng DMW sa Makati City. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng 2026 National Women's Month, layunin ng seminar na mabigyan ang mga OFW ng kaalaman kung paano haharapin na pamamahalaan ang stress sa kanilang trabaho sa ibang bansa. Binigyan din ng DMW ang kahalagahan ng women empowerment para sa mga kababaihang migrant workers. At yan po ang mga balita sa linggong ito. Dumako na tayo sa Kaagapay Mo sa DMW. Kaagapay mo sa DMW. Sa gitna po ng patuloy na tensyon sa Middle East, patuloy namang nakatutok ang pamahalaan sa kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipino nagtatrabaho sa roon, kabilang sa mga ahensya na unguna sa pagbibigay proteksyon at tulong sa mga overseas Filipino workers, ang Department of Migrant Workers. At upang talakayin ang mga hakbang ng pamahalaan para sa repatriation, hotline response at iba pang serbisyo para sa mga OFW, mga kaibigan, makakasama po natin ngayon Undersecretary for Licensing and Adjudication Services, Yusek Bernard P. Olalia. Magandang araw, Yusek. Magandang araw po, Ma'am Jel at Sir Oli. Magandang araw po sa mga nakikinig po at nanonood sa inyong programa. Ayun. At syempre, Yusek, alam ko marami nakaabang sa atin sa pagkakataong ito. And I'm sure kayo rin ready nang sumagot if ever may mga tanong po yung ating mga viewers and followers. Ayan, Secretary. Yusek. Undersecretary, sir, maaari po ba ninyo maipaliwanag muna kung ano itong mandato at pangunahing tungkulin ng inyong opisina sa loob po ng Department of Migrant Workers? Napaka-importante po yung aming mandato ngayon, lalong sa umiiral na kaguluhan sa gitnang silangan, Sir Onin. Yes. Ano? Alam nyo po ang instruksyon at direksyon na tinutungo natin ayon sa Pangulo natin ay bigyan ng seguridad at full protection ang ating mga OFWs na nasa gitnang silangan, lalong-lalo na yung nasa danger zone. No? Yan po ang ating unang mandato. At pangalawa ay siguraduhin na maayos ang kanilang pag-rescue at paglikas o yung tinatawag nating facilitated repatriation. Yes. Yusek, talagang ang kalaban talaga natin dito oras eh. 'Di ba? Yung minuto lang napakahalaga na. Pero sa ilalim ng inyong tanggapan, ano yung talagang pangunahing mechanism ng para matiyak po talaga na mabilis yung pag-respond natin dun sa mga OFWs na nangangailangan? Naku, tama po yun. Ano? Time is of the essence, ika nga, lalo na sa panahon ng kaguluhang tulad ng nangyayari ngayon. Pero sa DMW,
pag ganito pong may mga kaguluhan, meron po tayong tinatawag na crisis management plan. At yun sa crisis management plan, siyempre may team members dyan at may teamwork, no? Naka-activate na po yun, no? Alam na po natin kung ano ang protocol, yung tinatawag po nating safety protocols at kung paano po ito ipa-implement. May mga tao tayo on the ground, nandyan po ang Migrant Workers Office natin, kasama po ang ating labor attaché, nakikipagtulungan po ang ating OWA, siyempre, at yung ating embahada at konsulada at yung patuloy na pakikipagkoordinasyon natin sa host government. Importante po yun upang malaman natin kung ano ang mga dapat sundin at ibabahagi natin ito sa ating mga OFWs. Yusek, paano naman po pinipilo, iniuna ng DMW, yung mga OFW na kailangan agad mailikas? Meron po bang particular na pamantayan or risk assessment na sinusunod po ang DMW? Nako, napakahalaga yun, Sir Onin, ano? Yung pamantayan na dapat natin sundin sa mga oras ng peligro, ano ba yung mekanismo na kailangan nating ipatupad? Una, kung ang isang OFW ay nasa danger zone, yun po ang ating inuuna. Dapat sila ay repatriation ready. Ang ibig sabihin, tangan po nila o hawak nila yung travel documents tulad ng pasaporte, o kung wala mang pasaporte at kinuha ng amo, ay hindi nangangahulugan, hindi natin tutulungan at hindi makakaalis, no? Meron po tayong travel documents na pwede nating i-request sa ating embahada at agaran namang bibigyan ng travel documents, no? Pangalawa, dapat itong mga repat-ready na OFWs ay may tutulugan, may hotel accommodation, maayos, at siyempre, pinaka-importante, yung repatriation flight, no? Na nakiki-organize tayo at nakikibahagi tayo sa mga commercial flights para alam natin kung ano yung timelines, ano yung schedule. Pero minsan, ang airspace ay sarado. So, malaking challenge po yan. Kapag sarado ang airspace, kahit may commercial flights, siyempre hindi lilipad yan. So, importante pong maalam natin yan dahil kung hindi available ang airspace at walang available na commercial flights at matatagalan pa ang pagbubukas, ang susunod na gagawin natin dahil alam natin yung next step, aalamin natin yung land border crossing. Kung paano natin maililikas ang ating OFW mula doon sa may kaguluhan patungo sa ligtas na lugar. Usually, mga katabing bansa po yan. At sa kasalukuyan, ginagawa po natin yan dahil talagang may mga sarado tulad po ng bansang Kuwait, halimbawa, sarado. Kaya pala may mga pagkakataon na sa pagbabalita natin ng mga repatriation, yung mga nakakauwi ng Pilipinas, dumadaan pa sa iba't ibang mga lugar. Opo. Kumbaga nagla-land travel po muna sila bago mag-aeroplano para ligtas sila makakalis sa mga bansang kinabibilangan nila. Opo. Pero Yusek, itong sitwasyon talaga sa Middle East ay bago ba ito? I mean, wala pa tayong na-experience before na ganito talaga kalala at kailangan nating i-repatriate yung mga OFWs. Etong kasalukuyang umiiral na conflict, no? It involves no less than 10 countries. Talagang unprecedented po ito. Ngayon lang po nangyari. Yung mga nakaraan na mga giyera at mga ganitong pagkakataon ay 1, 2, 3 bansa lamang ang involved. Pero this time, napakarami po nila at ang pinaka-challenging po dito ay napakarami nating mga dineploy na OFWs doon sa GCC. Etong gitnang silangan, ito ang pinakamalaking deployment na data natin, no? Saudi, for example, UAE, Qatar, Kuwait, napakarami nating mga manggagawang Pilipino dyan. So, yun po ang pinakamalaking challenge. Kaya, ganun pa man, handa po tayo. Tayo po'y ready kasi hindi po ito yung unang pagkakataon na kita at na-experience po natin ito. Marami na tayong pinagdaanan. Veterano na yung mga tao natin on the grounds dyan at tayo po'y maalam sa proseso. No? Yun po importante, handa tayong tumulong, handang makiisa, at handa pong ilikas anumang oras yung ating kababayan. Gusto po yung binanggit nyo, Yusek, na may mga veterano na. Meron kasi tayong mga kababayan doon sa abroad, sa Middle East, na talagang kahit na magkagulo dyan, alam nila kung saan sila pupunta. At yung iba nga sabi nga pakape-kape lang kami rito eh. Pero sabihin, hindi walang pangalan doon sa kanilang bansa na kinabibilangan, kundi parang
sanay na sila, di ba? Parang ganoon. Pero yung sitwasyon ngayon talaga, Yusek, ay alam nating napakahirap. Imagine, sabi nyo nga, 10 bansa talaga yung kailangan nating i-assist, ayusin, di ba, pagsilbihan. And I'm sure, hindi rin lingid sa kaalaman ng DMW yung mga, sinasabi ng mga OFWs dito sa Middle East, di ba? Pero unang-una sa lahat, ano ba dapat yung gawin nila? And if ever nagawa nila, ito kasi, Yusek, base doon sa mga nagbibigay sa atin ng mensahe, nakapag-send na ako sa WhatsApp, nag-email na ako, etc. Pero parang hindi daw sila nabibigyan ng tugon. Paano po ba yun? Unang-una po sa mga kababayan natin, ang una nating tagubilin, makinig sa advice ng mga kinaukulan, kung ano po ang sinabi ng ating host government, yung ating MWO, yung kanilang employer, ay sundin. Pag sinabing shelter in place, ay doon lamang sila sa kanilang bahay, iwasang lumabas, kasi hindi naman yung missile lang ang kanilang problema, yung mga debris na nanggagaling sa itaas, no? At walang solusyon yon. Talagang babagsak at babagsak yung debris dahil may interceptors, may missile, babagsak yon. At yung una nating natamaan ay dahil dun sa debris na yon, no? Pangalawa po, importante din na huwag matigas ang ulo, makinig, at siyempre, huwag magpapalaganap ng mga maling impormasyon. Tama po yun. Yung minsan, may makikita, i-share, hindi naman pala totoo. Nakakagawa po ng panic yon. So, yun po yung mga importante lang na mga matters na kailangan pong malaman ng ating mga OFWs. Ayun. Sir, paano po tinitiyak ng DMW na ang mga employers at mga recruitment agencies patuloy na tumutupad sa kanilang obligasyon sa mga OFWs, lalo na po sa panahon ng krisis? Tama, sa panahon ng krisis na ito, importante yung responsibility at obligasyon ng ating mga pangunahing employers at mga recruitment agencies. Number 1 po, yung monitoring. Kinakailangan malaman nila kung nasaan ang kanilang kawani, ang kanilang foreign worker, no? Yung OFW natin nasaan, at kung kinakailangan tulungan. Yes. Kapag kinakailangan tulungan, dapat agaran. Hindi yung i-delay, hindi yung bukas, sa isang buwan, sa isang linggo, kinakailangan agaran. No? Kung kinakailangan bigyan ng pagkain, accommodation, at wala silang titirhan, kailangan pong bigyan. Kung kailangan ilikas, dapat pong ilikas. Pangatlo po, kinakailangan isumite yung report, yung tinatawag naming surveillance o yung mga monitoring report sa aming tanggapan para nang sa ganon, malaman namin at maibahagi din namin yung impormasyon na ito sa kanilang mga pamilya. Kasi ang mga pamilya nila ay nag-aalala din kapag humaharap sa iba't ibang problema ang OFWs at hindi nila makontak, patay ang wifi, walang net. Naku, importante maibigay kaalaman natin sa mga pamilya nila yung mga ganyang sitwasyon. Siguro, Yusek, once and for all, pwede ba nating linawin na meron pong ginagawang repatriation dahil marami pong nagkokomento na walang ganyan, walang ganon. Pero siguro bigyan ko rin ng courtesy si Justin Alvaro Pandillo, itong ating OFW na mula sa Qatar. Nag-vlog kasi siya na pinapatunayan niya na galing akong Qatar, ito yung ginawa kong step-by-step proseso hanggang sa nakauwi po siya nitong nakaraang linggo yata, March 11, I think. So, yun yung process na medyo natakatanggap ng bash itong ating kababayan na OFW na hindi totoo yan, walang ganun. Siguro pwede niyong bigyan ng mensahe din na meron po kaming ginagawa talaga. Opo, dapat nating intindihin na may guluman o wala, marami talagang OFWs ang umuwi. Bakit? Tapos na yung kanilang kontrata. Sila ay magbabakasyon. Sila ay nagpaalam na halimbawa bakasyon nila. So, uuwi sila. Kaya lang, nadamay sila dito sa sitwasyon na ito. Yes. Ito yung tinatawag nating stranded, no? Karamihan sa mga yan, meron na talagang nabiling ticket at meron na talagang flights na postpone lang. Syempre, pag nag-resume yung flights na yun, tutuloy at tutuloy yun, hindi ho ba? Yes. Pero tayo naman, hindi nating sinasabing tayo yung nagbayad. Dahil dati na pong nabayaran yun. Pero, hindi nangangahulugan na porke may ticket na sila, hindi natin tutulungan. Ang ating tulong, yung tinatawag nating pre-repatriation assistance at yung post-repatriation assistance. Pag sinabi nating pre-repatriation, halimbawa, nasa hotel, no? Na stranded, kinakailangang dalhin sa airport, ay susunduin natin. Kung wala naman titirahan, ay bigyan natin ng hotel. Kung may problema sa pagkain, ay bigyan natin ng pagkain. Pero kanila yung ticket dahil nabayaran na. Yun ang pre-repatriation. Yung post-repatriation naman, bigyan natin ng financial assistance pag nakarating dito sa ating bansa. Bigyan natin ng reintegration programs kasi entitled din sila. So hindi nangahulugang wala doon sa
cycle nung kanilang repatriation, yung gobyerno. Yes. Ando doon po ang gobyerno. Tama po. Ngayon, yung mga uuwi na dahil gusto nang lumikas dahil kaguluhan. Ito na yung tinatawag nating talagang government-led repatriation naman, na kung saan tayo na ang nag-arrange ng kanilang flights, tayo ang kumuha ng airline companies, tayo nagbayad doon sa kanilang airfare, lahat-lahat tayo. Ito na yung regular repatriation. So minsan mga kababayan natin pag sinabing ako ang gumastos, ako ang naghirap, oo, tama naman 'yon. Hindi naman namin inaari 'yun sa DMW. Kaya lang andyan pa rin ang gobyerno. Ano man po ang yun. gawin ninyo, andyan kami, Andyan handa kami. kaming tumulong. Tama po. Opo. Tama po yan, Yusek. Bukod po doon sa panimulang tulong na ibinibigay sa mga nakabalik na OFWs, ito na po yung binabanggit nyo kanina, yung mga programang inilaan ng DMW para sa kanilang reintegrasyon at muling pagbangon dito sa Pilipinas. Ano-ano po ba yun, sir? Ayan, pag ang ating OFWs ay nakauwi o kaya sila ay aalis pa lamang, meron tayong tinatawag ng reintegration. Ang kaibahan ng reintegration noon at ngayon ay full cycle reintegration. Ang ibig sabihin ng full cycle, bago pa lamang aalis o lilipad ang ating OFW, may programa. At ano itong programa na ito? Pinakamahalaga, yung financial literacy. Ipinapaalam natin sa ating OFW na mahirap kumita sa abroad. Ang kinita mong pera, alagaan mo. I-impok mo ito or invest sa tamang investment scheme. At huwag ka magpapaloko. Huwag mong basta-basta gagastusin. Yan po ang isang halimbawa. Ngayon, pag ikaw po ay nakauwi na, marami po tayong partners. No? Government and non-government partners. Andyan po halimbawa ang DTI, na kung saan ang DTI ay magbibigay ng isang matibay na kabuhayan. May kapital. Abay, nakita ko nga yung kanilang capitalization Abay, napakaganda. Milyon yung kanilang maipapahiram sa ating OFW. Ano naman ang suporta ng DMW? Abay, tulungan naman natin sa financial o dun sa entrepreneurial skills kung tawagin. Ituturo natin kung paano magnegosyo. Opo. Ano ang proseso. Papasok din doon yung pagkukuha ng dokumento, gagabayan natin at kinakailangan sustainable. Yun yung sustainable reintegration program po natin. Ayun. And I'm sure, Yusek, itong mga nakaraang araw, busy talaga tayo dahil sinasalubong natin yung mga kababayan nating OFW. But as of the moment ba, meron tayong mga nakalinya po na sasalubungin pa ngayong linggong ito? Opo, parating na po ang kauna-unahan natin na magiging chartered flight, Yun. no? Dahil nga yung kaguluhan, sarado ang airspace, walang commercial flight, kailangang ilikas malaking bahagi nito. Ang ating magiting at mahal na sekretary ng DMW ay pumunta nga ng Middle East. Yes, Nasa gitnang yes. silangan siya kahit birthday niya para lamang tumulong, mag-supervise at iuwi yung ating mga kababayan. At yun po yung inaantay natin. Ang bilang ng ating nakauwi na halos 900 na, yung ating government-led dyan, malaking bahagi na rin. Pero hindi natin sinasabi na lahat yung mga yan ay tayo ang nagbayad ng kanilang airfare. Hindi po. Opo. May mga dati na pong nabayaran, pero kung gusto po ng mga ka-OFW natin na umuwi, yung nandoon, abay, handa po tayong tumulong. Opo. Pero yung assistance, I mean, pati sa dependents nila, parang ano yun, nararamdaman din ng mga dependents. Ay, ang mandato po Yes ng po. OFW ay ng DMW ay hindi lamang para sa OFWs, kundi pati sa kanilang pamilya. Pamilya, oo. So, ang ibig sabihin, kung libre ang airfare ni OFW, pati ang kanyang anak, ang asawa, ang magulang ay libre din ang airfare. Kung bibigyan ng financial assistance si OFW, kasama rin na mabibigyan yung ating pamilya. Pero meron po siyempre tayo mga alituntunin doon. Ayan. Alright, Yusek. Ano naman po ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sinusunod po ng DMW sa repatriation efforts po natin? Nako, simple lamang ang sinabi ng ating mahal na Pangulo para sa repatriation na nangyayari ngayon. Siguraduhing ligtas ang ating mga OFW. Yun po ang una. Pangalawa, bigyan po ng tulong, agarang tulong lahat na nangangailangan. Pangatlong, sinabi po niya na ginagawa po natin, ilikas, ilayo sila sa harm's way at pauwiin, tulungang makauwi yung nagnanais pong umuwi. Yun po ang ginagawa po natin. Ayan, Yusek, basahin ko lang ito. Merong mga mensahe sa atin sa ating Facebook Live. Sir, nandito po ako sa Riyadh. Gusto ko nang umuwi kasi siya daw ay operahan. Paano po magiging process na kailangan niyang gawin? Okay, una-una kung siya ay may medical issue, ang kinakailangan coordinate siya o tumawag siya sa ating MWO, no? May hotlines po 'yan.
yung ating international hotline plus 632-1348. Okay. May sasagot po sa inyo. Ngayon, sabihin lamang yung kondisyon, kung ano yung problema. Ang ating repatriation ay ang programa na yan ay para sa lahat, no? Pero dapat fit to travel, no? Hihingi tayo ng medical clearance na siya ay pwedeng iuwi at nang sa ganun wala magiging komplikasyon pag siya po ay on board the plane. Opo. Ayun. Ito naman, Yusek, mula kay Ate Den. Safe kami dito sa Dubai. Normal pa rin ang trabaho namin, which is yun ang importante sa amin kasi no work, no pay kami. Very safe kami dito sa Dubai. So, based dun sa ating monitoring, ang Dubai talaga parang back to normal na sila. Ako, magandang balita po yan. Ano? Salamat sa pag-share ng information, mga kabayan natin, na normal na kayo dyan sa Dubai, haninawa, matapos na po itong gusot na ito. At syempre, yung mga ganyang kaguluhan, hindi po natin inaasahan yan. Walang nakakita, walang nag-expect dito sa gulo na ito. Pero ang importante, safe po tayong lahat dyan. Opo. Ayun. Yung marami pang nagme-mensahe dito, mga saan po kami didiretso dahil pinapabasa niya daw sa kanyang amo ngayon. So yun po, MWO talaga. Kung may mga MWO doon sa kanilang mga bansa na pinagtatrabahuhan, di ba? Yun talagang kailangan unang gawin. Tama Opo, ba? meron po tayong labor attaché sa MWO natin at meron po tayong welfare officer na galing po sa OWA. At syempre, yung embahada at konsulada po natin ay nandyan din, handang tumulong, lumikas at makipag-ugnayan po sa inyo. Alright. Yusek, sir, sa kabuuan bilang po ng mga OFWs at mga dependents po na kabalik sa bansa, ano po yung susunakbang ng DMW para higit pang mapalakas ang kanila pong proteksyon at suporta? Apo, pag ang OFWs natin ay nakauwi, tulad po ng nabanggit natin kanina, meron po silang reintegration program, no? Maliban doon sa binanggit ko, meron tayong programa para sa kaalaman at kalinangan, no? Yung kaalaman, dagdag kaalaman po ito. Ibig sabihin, pag umuwi po kayo, may pagkakataon kayo na yung inyong competency ay dagdagan. Halimbawa, kayo ay isang domestic worker o kaya isang ordinary driver. Gusto ninyong mag-aral magluto, mag-aral maging isang mag-work sa hospitality, sa isang hotel. Dako, marami ping competencies na pwede kayong mag-aral sa TESDA. Meron po tayong ugnayan dyan at bibigyan po kayo. The more competencies you have, the more capable you are and the more employable you are. Yan po yung sa kaalaman. Doon naman sa dagdag kalinangan at kung pwede ay meron po tayong mga tulong. Pag sila po ay umuwi dito, pwede natin i-connect din sa LGUs, local employment or overseas employment. Ang importante po, willing at safe po yung kanilang pupuntahan. Apo. Siguro, Yusek, ano ba yung pangmatagalang strategy ng DMW para mabawasan na rin yung, mass repatriation and different situation katulad nga nitong nangyari sa Middle East? Opo, Kung pangmatagalan, long-term solution po talaga, dapat unang-una po, palakasin po natin yung ekonomiya natin sa ating bansa. Magbigay po tayo ng maraming employment opportunities dito sa ating bansa. Kasi ang migration, ang overseas employment ay hindi ito mandatory, kundi ito lamang ay isang choice, no? Ang importante po rito, bago mang-desisyon ang ating kababayan na mga ibang bansa, meron siyang choice na magtrabaho dito sa ating bansa at nang sa ganon, hindi na siya malalayo at walang social cost. Ayun. Yusek, baka meron ka pang final message and mga huling paalala din po. Sa mga kababayan po natin na nasa ibang bansa, lalong-lalo na yung mga seafarers natin, alam natin na kayo ay nakadaong ngayon dyan sa Gulf at saka sa Strait of Hormuz. Safe naman po kayo pag kayo ay nasa loob ng barko. At yan pong mga employers ninyo at inyong agencies ay naabisuhan na natin at meron po kayong karapatan na tinatawag nating refuse to sail kapag ang barko ay lalayag sa high risk o sa warlike areas, no? Idiniklara na natin na ang Strait of Hormuz at ang Persian Gulf ay warlike area. Kung gusto niyo pong lumikas at bumaba, i-invoke lamang ninyo yun, i-recognize po yan, andito po ang DMW, handa po kaming tumulong upang mailikas kayo at mailayo sa kapahamakan. Sa mga land-based workers naman po natin, patuloy pong nakikipag-ugnayan ang lahat ng ating MWOs at kung may mga kakailanganin pa po kayo,
ipagbigay alam lamang po sa aming mga hotlines at andyan po ang aming mga tulong. Ayun, pahabol lang Yusek siguro para marinig mo din. Mula kay Paipa Dilibay, okay naman dito sa Kuwait, pabugso-bugso lang ang pagsabog. Mula naman kay Dims Abu Dhabi, nag-message po ako sa MW Dubai, hindi po sila nagre-reply. Update po sana ako sa repatriation request po. Opo, opo. And then may B or Gayo, anong update po sa repatriation dito sa Bahrain? Opo. Sa Bahrain po, meron na po tayong grupo na may listahan na nakahanda. Ililikas po sila, magko-cross po sa Causeway, sa King Fahad Causeway, papunta po ng Saudi, no? Pinakamalapit po diyan yung Al-Khobar at meron na po tayong ruta na nakita, meron po tayong plano at kasalukuyan na po tayong nag-i-implement, no? Yun naman pong mga hindi matawagan, ako matibay po yung instruction ng ating secretary na 24/7 dapat ang hotlines ay aayusin nila yung komunikasyon at kung hindi man masagot, may ibang paraan para may parating yung kanilang mga hinaing o yung kanilang mga request. Ayun, siguro panghuli dahil may jobs fair tayo na isinasagawa ngayon, di ba? Mula kay Main Angara, sana matanggap sa mega job fair po ako kanina sa Robinsons Ortigas kanina. Ay, So, opo. good luck. Panahon ng National Women's Month Yes. ngayon, kaya tayo nandoon din at sana mabigyan natin sila ng maayos na trabaho. Alright. Undersecretary, sir, maraming salamat po sa oras na pinagkalabyo po sa amin hanggang sa susunod pagkakataon, sir. Yes, opo. Sir Onin, Ma'am Jel, maraming salamat Thank po you, din sa Yusek. pagkakataon na ito. Medyo pahinga rin pag Salamat po. may time. Alam ko super busy. Wala ng Totoo tulog. naman at Oo. halos wala na silang oras Tulog, diba? oo. Para mapagbigyan ang lahat ng mga tawag ng ating mga OFWs. Correct. Pero alam niyo naman, lagi sila nandiyan at tumutulong pa rin. Ayun. At sana maramdaman po ninyo yung ating mga kababayan, mga nasa OFW sa Middle East, ay andito po ang DMW. Once again, mga kaibigan, nakasama po natin Yusek Bernard P. Olalia, Undersecretary for Licensing and Adjudication Services. Kabayan, manatiling nakatutok, magbabalik agad ang tahanan ng OFW. For those who want to be repatriated, we will find ways to get you out safely. So right now, safety first for our people, and that is the key thing here. Altogether, that's 1,416 Filipino nationals who would like to have requested repatriation. On this very day, we commemorate the 77th anniversary of our diplomatic ties, which have been enriched and strengthened by moments of solidarity. We agree that we have made significant strides in advancing and deepening our bilateral cooperation towards the attainment of our mutually beneficial goals. Today's forum celebrates the strong bond between our nations, and it underscores our commitment to attracting more investment that will drive inclusive growth in our region. Kasi ito may harang, sobrang taas ang hingal. Ito siya, mula doon sa baba, limang palapag siya eh. Siyempre, hassle siya kasi sobrang taas po ng bridge natin. As you can see naman. Nakakahingal po talaga, lalo pag may dala ka. That's why the first time that we saw it, nung in-inspection namin, yung MRT, ay sabi ko talagang hindi practical yung kanilang ginawa. Kaya ngayon, ay may pinagbago, naayos natin ito within 4 months. Kaya narito tayo ngayon upang magbigay sa MSMEs at mga kababayang naghahanap ng trabaho ng inspirasyon, suporta at pagkakataon. Thank you so much po sa mga opportunities na katulad ng ganito kasi hindi na po nahihirapan yung mga job seekers na pumunta ng mga offices, hindi na mamamasahe kasi kayo na po yung lumalapit sa amin para makapag-apply kami. This is not the end, no? Tuloy-tuloy to. It's going to go. We are determining where the next one will be. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Kapag may nag-aalburutong bulkan, meron akong reminder sa mga dapat nating gawin. Tandaan lang ang MMG. M. Makinig sa payo ng mga otoridad. Huwag na magpapaniwala sa sabi-sabi. Lalo na sa fake news. M. Mahinahon na lumikas. Bago umalis, isara muna natin ang mga pinto at bintana para hindi pasukin ng abo ang inyong bahay. G. Go bag. Make sure na may nakahandang emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig, pera at face mask. Madali lang tandaan, hindi ba? Mag-MMG ka lang kapag may nagbabadyang pagputok ng bulkan. #panatag
ang may alam. Maging panatag Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radio Filipina and Capital 104.3 Collab. Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service. Ang taginting ng FM At lakas ng AM. sa iisang himpilan Pinagsanib na puwersa. para sa mas malawak Mas maraming mararating. at mas maraming maaabot ng impormasyon. At serbisyo publiko. Radio Filipina and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas. News nationwide. Trending issues na pinag-uusapan. World News in 5. Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Siksik impormasyon. Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, Sports Radio 918. Radyo Magazine 1278. At Radyo Pilipinas World Service. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan lang Sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. Radyo Pilipinas World Service. Sports Radio. Radyo Magazine, Serbisyo Publiko. AM and FM Collab. Collab. Sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Filipina and Capital 104.3 Collab. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa ating Wanna Know, alam mo ba, mayroong 41 migrant workers offices o MWOs sa iba't ibang panig ng mundo na pinamamahalaan ng DMW. Kabilang dito ang 14 na MWO sa Asia and the Pacific, 13 sa Middle East at Africa, 10 sa Europe at 4 sa North America. Pinamumunuan ang mga ito ng isang labor attaché. Ang mga dating Philippine Overseas Labor Office o POLO ng Department of Labor and Employment o DOLE ay naging mga MWO nang mabuo ang Department of Migrant Workers o DMW na sumalo sa gawain at responsibilidad para sa mga OFW. Ang pagtatatag ng MWO ay bilang pagtugon sa habilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking maihahatid ang mga serbisyo at proteksyon sa mga OFW kahit saan mang panig sila ng mundo naroroon. Dumako tayo sa Ikwento Mo, Kabayan. Ikwento Mo, Kabayan. Sa kabila ng mga hamon na kinakaharap ng maraming overseas Filipino workers, may mga kwento rin ng tagumpay na nagbibigay inspirasyon sa kapwa Pilipino sa ibang bansa. Isa na rito ang kwento ng isang OFW sa Abu Dhabi na nagsimula bilang manggagawa at kalaunan nakapagtayo ng sariling negosyo. Makakakwentuhan natin ngayon si Kabayan Ann Mishari David. Magandang araw, Miss Ann. Hello po, Ma'am Jess, Sir Onin. Hello. Magandang araw din po. Magandang araw, Miss Ann. Oo. Anong oras ba sa Abu Dhabi? Ano bang oras? Mga 41. Ayun, ng tanghali. Tama? Ng tanghali, yes Ayun. po. Okay, So gising na gising ka pa, Ann. Oo, pero una sa lahat, kamusta dyan sa Abu Dhabi? Hindi ba kayo naapektuhan ng krisis sa gitnang silangan? Yung mismong area mo, Ann? Sa mismong area po namin, may mga naririnig kaming mga sabog, pero parang nasanay na din po. Alright. Ang lang talaga is very, so far, safe naman po yung namin, yung lugar. Pero nag-evacuate ba kayo? Business as usual po kami. Wala po kaming may mga advisories po kami from the government na ituloy lang po yung mga
mga businesses. Tama. Mag-ano lang, maging alert lang sa mga alarms. Ayan, maganda yan na kung maaari hanggat maaari kayong mga OFWs dyan manatiling sumusunod sa lahat ng mga patakaran ng Correct. gobyerno Oo. at anumang bilin Opo. ng ating embahada dyan. Anyway, paano ba nagsimula ang iyong journey bilang OFW at paano kayo napunta sa Abu Dhabi? Sir Onin, way back 2008 po, 22 years old ako noon. Nag-start po akong OFW dito sa Abu Dhabi. So nakapasok po ako sa oil and gas business. So I started as a sales assistant. And then tumagal po ako doon mga 7 years. So from sales assistant po, na-promote tayo sa supervisor. Tapos naging sales manager. Ayun po. And in between po, meron po tayong mga sideline na mga business, meron tayong mga beauty products na tinitinda. Tapos din po ako online selling ng mga jewelries. Tapos din po tayo, parang nag-offer din tayo ng mga life insurance at saka real estate. So talagang talagang sipag po. Ayun. Pero ano-ano yung, 2008, pinlano mo talaga na ibang bansa talaga, maging OFW, pero nandito ka sa Pilipinas, ano yung trabaho mo naman? Sa Philippines po, I graduated 2006. So naging junior accountant po ako sa Laos Group of Companies sa Ford, Pampanga. So I started my job po talaga. By profession po, accountant talaga ako. And then, pagdating sa abroad po, kasi yung tita ko andito na, so parang napakaganda po ng mga nila dito, mga offer. So I tried po na magkipagsapalaran din. Correct. Pagdating po sa abroad, kung ano po yung mga available na job, yun po yung ginagrab namin para makapasok na agad na trabaho at makasahod na po. So, by noong time na yon, sales assistant po yung available. So, naging na ako noon. From then on, naging nasa sales industry na tayo. Tama yon. At yung sarili mo ngayon, yung mga produkto mo, ang ibinibenta mo. Tama ba yon? Tama po. Alright. So paano ka nag-transition mula sa pagiging empleyado tungo sa pagiging entrepreneur dyan sa Abu Dhabi? Ano ba yung kasalukuyang negosyo mo ngayon? So way back 2016, sir, sa oil and gas industry, nagkaroon po ng recession. So ang ginawa po ng boss namin, yung salary namin, ginawa niyang 50% na lang. Naku. So, talagang nireduce po niya yung mga benefits. So, sabi ko sa sarili ko, parang hindi siya sapat para sa aking mga pangangailangan. expenses. Oo. Yes, opo. So, naiintindihan naman po namin yung company kasi in order for them to sustain for longer years, kailangan talaga nilang mag-cost cutting. Pero sa sa side ko, parang hindi po talaga siya sapat. So, nagkaroon po ng opportunity na ma-establish itong tailoring company. At sabi ko, siguro ito na yung chance na i-pursue ko yung dream ko as an entrepreneur. So, ayun po. Pero sino yung malaking client mo, Ann? Sa tailoring. Oo. Sino yung malaking client mo? In 2021 po, na-close deal namin yung NBA properties. Wow. So, since 2021 up to now po, sila po yung namin, big client namin. So, all of their events sa Middle East, kami po yung nagsusupply ng mga merch nila. NBA, ibig sabihin ba nun ay basketball? Sa basketball? Yes, sa basketball po. Masarap Malaki yan. talaga. Masarap. Magandang negosyo yan. Tama-tama at napasok mo. Nakuha ang isang American company. Basketball Association, yes. Diba? Ang galing. Opo, it's our pride and honor talaga, sir, na makapasok tayo sa NBA properties. Correct. Tsaka Pilipino, no? It's been like Mm. 6 months po yung ginawa nilang audit sa amin bago nila kami i-register as vendor. Sa inyong karanasan, ano-ano po yung mga mahalagang aral na natutunan nyo bilang OFW na nakatulong sa inyong tagumpay bilang entrepreneur?
Sir, actually itong salita na to gasgas na talaga. Mm. Pero ang nakatulong lang po talaga is consistency at saka sipag. Yan. Although talagang lagi natin sinasabi yan sa mga kababayan natin. Pero yung consistency po kasi kapag napagod na sila sa kakagawa ng isang bagay, talagang nag-i-stop sila. Yes. So dapat po talaga tuloy-tuloy lang tayong maniwala sa sarili natin. Tama yun. Pero low-key pa lang si Ann. Low-key pa rin daw siya. So, Totoo naman. importante yun, no? Naniniwala tayo Oo. sapagkat kita mo naman napakadaling imbitahan at Oo, kahit busy. ipinagmamalaki niya at dapat nang ipagmalaki yung mga trabaho niyang inabot Correct. sa pangingibang bayan. Oo. Pero Ann, di ba, tama ba? Meron ka ng 8 branches ng iyong negosyo? Meron po tayong mga 8 na klaseng negosyo. Meron din po kaming Bongga pala. travel agency, Oo. meron Iba-iba. tayong restaurant na, meron na tayong salon, meron na tayong academy, mga mga school, tapos ano pa ba? Oh, Event meron, company. kulang pa pala yung 8. Opo. Oo. Pero syempre, paano mo na-encourage din yung kapwa mo OFWs na hindi lang panghabang buhay OFW tayo. So, pwede tayong magnegosyo kahit na sa simpleng paraan lang. Yes po. Actually, ma'am, itong itong situation namin dito sa UAE ngayon, it's an eye-opening po for OFWs na anytime pala merong mga unexpected na pwedeng mangyari. So, dapat meron as an OFW, meron ka ding backup plan. So, if magkaroon ng mga repatriation, so ano na lang po ang mangyayari sa amin sa Pilipinas. Totoo. Dapat talagang at this point of time, meron silang mga backup plan na okay, ano ang gagawin ko pagdating sa Pilipinas. Syempre, una, dito, mag-save muna na mag-save po. Tapos, kung meron silang mga entrepreneurship plan din pagdating ng araw, dapat meron na po silang mga savings, Yes. capital, kasi yun naman po ang pinaka-importante. May backup plan ka talaga no? Anyway, Ann, maraming salamat sa oras na ipinagkalubos sa amin at aabangan namin ang iyong pag-uwi para maibahagi natin sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na sa mga overseas Filipino workers, ang tagumpay na inabot mo dyan sa Abu Dhabi. Ayun, baka may final message ka Salamat and po. invite mo rin yung ating mga kababayan na puntahan yung mga and support yung mga negosyo mo na nandito naman sa Philippines. Ann. May mga po kami ngayon, may mga restaurant po kami ngayon na gusto naming ibahagi sa inyo na kapag po kayo ay nakapunta dito, we will welcome you po. At sana po ay kayo dito, makapunta po. Ayun. Makatry. Oo, hopefully makapasyal tayo sa Abu Dhabi, di ba? Yan. Yes. Matikman naman natin yung mga best-selling nila mga products. Once again, thank you, Anna, at mag-iingat kayo. And may baby pa si Anne, di ba? Ang pakahirap na sitwasyon na 4 may months. baby. 4 months. old. Ayun. Thank you so much, Anne. And I hope na magpatuloy pa rin yung success mo sa iyong negosyo. And I hope din yung sitwasyon ay medyo humupa na din para maging peaceful na yung kanilang pamumuhay doon. Maraming salamat, Ann. Thank you so much din po. Alright, nakasama po natin nakakwentuhan si Miss Ann Mishari David mula sa Abu Dhabi. Tumago naman tayo sa serbisyo DMW. Serbisyo DMW. Sa gitna ng mga hamon na kinaharap ng maraming overseas Filipino workers sa ibang bansa, patuloy na nagsisikap ang pamahalaan na matulungan silang makabangon at makapagsimulang muli pagbalik sa bansa. Isa sa kanila isang OFW na matapos ang kanyang karanasan sa abroad, nakabalik sa bansa at ngayon nagsisimulan ng bagong yugto ng buhay sa tulong ng programa ng DMW. Alamin natin buong detalye sa report ni DMW correspondent Kim Hardin. Sulo ka sa buhay na lumalaban. Maging matapang ka. Sa likod ng bawat OFW ay isang kwento ng sakripisyo, tapang at pagmamahal sa pamilya. Ganito ang kwento ni Lorna Era na may 3 anak na nangarap ng mas magandang kinabukasan para sa kanyang pamilya. Ako po si Lorna Era ng Binyan, Malaban. Meron po akong anak. Pangalan ko po 11 years old. Sumunod po 10 years old.
At yung bunso po, 5 years old. Isang ina, isang OFW. Bitbit ang pag-asa na maayos ang kanyang magiging trabaho. Nagtrabaho po ako sa Saudi Arabia, sa Riyadh. Ang trabaho po doon, tagaluto, tagalinis sa bahay. Pero ano ko po talaga luto. Ngunit hindi nagtagal, nagbago ang lahat. Okay naman siya nung mga unang buwan hanggang kalahating buwan. Tapos nung tumatagal na, umiba na yung ng amo ko sa akin. Inilipat-lipat ako ng amo. Di ba mali po yung kontrata yung ganun. Pangalawang employer, sa kapatid yun nung naging amo ko. Hindi rin niya ako nagustuhan kasi wala siyang ipapasahod sa akin. Inilipat ako sa pangatlong employer. Then yung pangatlong employer naman po, hindi siya nagpapakain sa akin. Humingi siya ng tulong sa kanyang ahensya. Tapos syempre, inaano ko siya sa sa agency ko sa Saudi. Tinawagan ko din, nag-action naman yon. Sabi niya, yung pinakaano ng Arabo, ilipat na lang ulit. Ngunit sa sumunod na employer, mas mabigat ang kanyang naranasan. Hinanapan po ulit ako. Sa kapatid naman ng lalaki, may something yung naalagaan ko pag hindi nakakainom ng gamot, kung ano-anong ginagawa, nagsisigaw sa loob. Wala namang makakarinig kasi lahat taklob ang buong bahay. Kahit sumbigaw ka, kahit magpakamatay ka, walang makakarinig. Tapos, pag may asaltik, nangungurot, o di kaya kahit anong bagay binabato. So, hindi ko na kinaya, na talaga ako ng Polo Embassy. Sa tulong ng embahada, siya ay nakaalis sa mapanganib na sitwasyon. Sa kanyang pagbabalik, isang bagong oportunidad ang ibinahagi ng kapwa OFW. Sa aking kasamahan ko rin po sa BK1, sabi niya, Lorna, apply ka doon sa DMW, punta ka lang doon. Sabi niya, may tumutulong doon sa iyo para sa panibago mong negosyo. Kung wala kang puhunan, makakapag-umpisa ka. Nalagpasan ko ito kasi nakabila ko ito dahil sa DMW yung tahian kahit pa paano. Kaya ito na po ang pinagkakakitaan ko. Kasama ko pa ang pamilya ko. Anak ko na ihahatid sundo ko pa sa school. Kaya laking pasasalamat ni Lorna sa pamahalaan na tumulong sa kanya para makapagsimulang muli. Ay sa inyo po, sa lahat po, mula po simula nung kayo, hindi po kayo nagpapabayat, lagi po kayong nandyan. Once na isang text lang ng mga OFW yung nangangailangan sa iyo, active po kayo, andyan po kayo. Lagi po kayo nakahanda para sa OFW yung nangangailangan ng tulong niyo. Lalo na po yung mga inano ng mga amo, yung hindi maganda ang sa amo, yun. Andyan po kayo, handang tumulong once na Sana po, marami pa po kayo matulungan ng mga OFW yung nasa iba't ibang bansa na nangangailangan ng tulong. Mula sa isang OFW na lumaban mag-isa sa banyagang lupain, ngayon ay isa ng ina na patuloy na lumalaban kasama ang kanyang pamilya. Marami pong salamat sa DMW kay Secretary Hans Kakda. Thank you po. Sa bawat tahi ng tela, bawat pintig ng makinang panahig, nakaukit ang kwento ng sakripisyo at pag-asa. Hindi lamang disenyo ang nabuo, kundi mga bagong simula kasama ang kanyang pamilya. Kim Hardin mula sa DMW, ang tahanan ng OFW. Isa pong mahalagang anunsyo mula sa ating National Reintegration Center for OFWs na tukoy na po ang 16 na masuswerteng regional winners mula sa 362 individual na lumahok sa Likhang Kababaihan 2026 Business Plan Competition. Ang Likhang Kababaihan ay isang patimpalak para sa mga returning female OFWs para ma-develop at maipakita ang kanilang kakaiba o innovative na business plans. Kabilang sa mga nagwagi ay sina Emelinda Capini Kapatan ng National Capital Region, Devi Kipaen Dusalen ng Cordillera Administrative Region, Cristel Joy de Guzman Ligtao ng Region 1, Juvie Dagondon Pagay ng Region 2, Jessie Mambagimbay Pascual ng Region 3, Cecilia Marasigan Marquez ng Region 4A, Jamaica May Fegurin Ignacio ng Region 4B at Nelly Romano Soberano ng Region 5.
Nagwagi rin sina Janica Rose Ferolino Fasolinao ng Region 6, Gloria Taraji Aminulia ng Region 7, Rosalyn Baquero Rita ng Region 8, Maribel Tanjete Maravilla ng Region 9, Maria Deligencia Avenido ng Region 10, Jewel Monique Tutor ng Region 11, Mary May Mobizar Narazo ng Region 12 at Marifer Rara de Villa ng Region 13. Makatatanggap ang mga nagwagi ng seed capital o dagdag na puhunan sa kanilang negosyo at business mentoring upang mas mapalago ang kanilang kabuhayan. Para sa iba pang mahalagang anunsyo, komento o iba pang serbisyo, maaari niyo po makontak ang DMW sa mga opisyal na website, email address, social media channels at hotline numbers na makikita sa inyong screen. Amin pong pinahalagaan ang inyong mga feedback para higit na kayong mapaglingkuran. At yan po ang naging kabuuan ng ating pong programa. Muli niyo po kami samahan sa susunod na Sabado o Biyernes o sa Biyernes alas 4 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Mula po sa DMW Strategic Communication Service. Ako po si Onin Miranda. At ako naman po ang inyong likod, Jel Miranda ng DMW Strategic Communication Service. Patuloy na maghahatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFWs. Ito ang tahanan ng OFW.